Mi Amor Tales presents Hiding the Triplets from Mr. Cheater. Written by Valerie. Jeff! 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 Makulit na tawag ni Richelle habang hinahabol si Jeff, pero hindi siya nito pinapansin. Napanguso si Richelle at mas binilisan ang pagtakbo para maharangan si Jeff. Ano? Iritang tanong ni Jeff nang harangan niya ito. Gusto mo ng spaghetti? Pinabaunan ako ni Mami, hati tayo. Busog ako. Malamig na sagot ni Jeff bago siya nilampasan. Nalungkot si Richelle sa narinig pero agad ding napangiti dahil kahit paano ay kinausap siya ng kanyang crush. Grade 5 pa lang sila pero nakaramdam na si Richelle ng pagkagusto kay Jeff sa unang tingin pa lang. Guwapo kasi ito at matino. Hindi gaya ng iba niyang kaklase. Yun nga lang ay tahimik ito at sobrang suplado. Jeff, tingnan mo oh. Malapad ang ngiting ipinakita niya ang kanyang iginuhit sa harap ni Jeff. Ano yan? Drawing nating dalawa. Stickman na drawing yon ng isang babae at lalaki na magkahawak kamay at may heart sa gitna. Ayoko niyan! Sigaw ni Jeff bago tumalikod. Magkatabi lang ang room nilang dalawa, kaya tuwing recess ay palagi siyang dumadaan sa classroom nila Jeff para magpapansin. Yes, Miss Santos? Tanong ng advisor ni na Jeff nang mahuli siya na parang may hinahanap sa loob ng room. O wala po, miss. Napapahiyang napatras siya. Bye, Jeff. Kaway niya sa lalaki bago umalis at dinig niya ang panunokso ng mga ibang estudyante rito. Kapag lunchtime ay palagi siyang tumatambay sa cafeteria para tumabi ng upo kay Jeff. Palagi niyang iniaalok ang baon niya sa lalaki pero hindi siya nito pinapansin. Tikman mo, sige na. Ako ang gumawa niyan. Nagpaturo ako kay Yaya. Nilagay niya ang ginawang cupcake sa tabi ni Jeff pero hindi yung pinansin ng lalaki. Matapos ito kumain ay walang imik itong umalis. Dismayado si Richelle sa reaksyon ng lalaki. Kaya naman ay pinaabot niya na lang ang mga cupcakes sa kaklase ni Jeff. Subalit ng hapon na ay nakita niya si Jeff na inilalagay sa basurahan ang mga cupcakes na ginawa niya. Nasaktan siya sa nakita at ipinangako sa sarili na titigilan na niya ang paghabol kay Jeff. Ngunit kinabukasan ay parang nakalimutan niya agad ang nakita kahapon. Tuwang-tuwang lumapit siya kay Jeff nang dumating ito sa paaralan. Good morning, Jeff! Malapad ang ngiting bati niya rito at nang irapan siya ng lalaki ay agad na hinarangan niya ang pinto ng classroom nito. Wala man lang good morning to? Tumabi ka nga, Rich. Good morning to muna. Nakangusong pamimilit niya at napakagat siya sa kanyang labi nang bumuntong hininga si Jeff. Good morning to. Mahinang sagot nito pero narinig yun ng karamihan. Nakabungis-ngis na tumabi na siya para makadaan ang lalaki na agad na tinukso ng mga kaklase pagpasok nito sa classroom. Simpleng bagay lang para sa iba pero hindi para sa kanya. Para sa kanya isang himala na yon. Inaakala niya na aabutin sila ng isang oras pero agad niyang napilit si Jeff sa loob ng 1 minuto lamang. Magmula ng araw na yon ay mas lalong nahulog ang loob niya rito. Jackson! 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 Malakas na sigaw ni Richelle habang nanonood ng basketball kung saan isa si Jeff sa mga players. Nasa grade 7 na sila ngayon. Pareho sila ng paaralan na pinapasukan pero gaya ng dati ay hindi pa rin sila magkaklase. Kaya naman, ang isa sa mga tanging pagkakataon lang na masisilayan niyang lalaki ay tuwing intramurals. Ayos lang yan dahil sa puso ko, ikaw pa rin ang number 1. Sigaw niya habang tumitili at nakataas ang ginawa niyang banner para rito. Lahat ng mga nanonood, players at pati na rin ang mga coach ay napapatingin sa kanya. Halos lahat din ay napangiwi sa corny niyang cheer. Jeff Jackson! Go Crush! Tiningnan siya ng masama ni Jeff pero mas lalo siyang napatili. Tumahimik ka nga, ang ingay! Alang kung sino sa tabi niya. Umupo ka na rin, di makakita nasa likod oh. Saway sa kanya ng isa pa. Kala mo naman siya lang ang nanonood. Napairap siya at padabog na umalis sa kanyang kinaroroonan. Nilingon niya ang mga nakaupo roon at nakita niyang parang nasiyahan ang mga ito dahil sa wakas ay umalis na siya. Akala niyo
Napangisi siya nang makilala ang isa sa mga moderators ng intramurals. Jeff Jackson! Ang gwapo mo! Tili niya bago inangat ang tingin para tingnan ang mga manonood kanina na naiinis sa kanya. At kita ang gulat sa mga mukha ng mga ito nang makita siya na nakaupo mismo malapit sa benches ng mga players. Jeff, tubig mo. Inabutan niya si Jeff ng bottled water at agad na napahiyaw ang ibang mga players. May tubig na ako. Malamig na sagot ni Jeff. KJ mo naman. Pambubus ka rito ng kapwa manlalaro. Pabebe pa ang unggoy. Anang isa pa. Nagpapakipot lang yan, miss. Tawa ng mga players. Akin na nga lang yan. Natatawang kinuha ng isa sa mga players ang hawak niyang bottled water. Pero mabilis pa sa 4:00 na hinablot yun ni Jeff. Akin to, tol. Hanap ka na lang ng sayo. Humiyaw ang lahat. Pati na rin ang mga manonood pero ang ekspresyon ni Jeff ay nananatiling matigas at malamig. Ang mga salitang yun ng lalaki ang nagudyok sa kanya para dumalo sa mga after-class practice nito. Palagi siyang may dalang energy drink at mga prutas para kay Jeff. Noong una ay tinatanggap pa nito pero kalaunan, pinamimigay na nito sa mga kasamahan. Bawal manood, miss. Napasimangot si Richelle nang harangan siya ng guard sa entrance ng court. Anong bawal? Palagi kaya ako nanonood dito, Manong. May practice game sila ngayon kaya bawal manood. Malungkot na lumayo na siya sa court at napagdesisyonan na bukas na lang siya manonood. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin siya makapasok doon kinabukasan. Sa loob ng 1 linggo ay hindi siya nakakaapak sa basketball court. Hindi niya rin nakita si Jeff. Hanggang sa narinig niya sa mga usap-usapan na pinaban pala siya ng basketball team sa basketball court. Deserve! Komento ng isang estudyante nang marinig ang sinapit niya. Ganyan namang nangyayari sa mga desperada. Sagot ng kausap nito na parang wala siya ron. Nakakahiya. Kung makahabol kasi, sobra pa sa aso. Masyadong malaki ang pagmamahal ni Richelle sa sarili para makinig sa opinyon ng ibang tao. Kaya hinayaan niya lang sila. Nasa senior high school na silang dalawa at napapansin ni Richelle na dumadami na ang nagkakagusto kay Jeff. Valentine's Day ngayon, kaya tama nga ang hula niya. Puno ng mga love letters ang locker ni Jeff. Nang buksan ng lalaki ang locker nito, ay itinakbo niya ang mga natanggap nitong love letters. Hoy, ano yan? Ibalik mo! Natatawang tumakbo si Richelle palayo. Iniuwi niya at sinunog ang mga yon. Hindi siya makakapayag na mabasa ni Jeff ang mga sulat. Unfair yun sa kanya dahil ilang beses na rin siyang nagbigay ng love letters dito. Pero tinatapon lang nito. Kinabukasan may chismis na kumalat sa buong campus na may nililigawang babae si Jeff na taga-ibang school. Hindi mapakali si Richelle sa impormasyong nasagap kaya nang uwian na ay palihim niyang sinundan si Jeff. Nakita niya ito na tumatakbo papalapit sa isang babae na nakatayo sa labas ng isang cafe. Mahaba ang straight na buhok ng babae na may malaking ribbon na headband. Maputi ito at matangkad. Maganda rin at singkit ang mga mata. Nalaki ang kanyang mga mata at kumaripas ng takbo nang makita ang pag-abot ni Jeff ng bulaklak sa babae. Nang makalapit ay agad na inagaw ni Richelle ang bulaklak bago ipinulupot ang kanyang mga braso sa braso ni Jeff. Kanina ka pa ba naghihintay? Wow, ang ganda ng flowers! Salamat! Malambing na sabi niya habang palihim at madiskarteng itinutulak si Jeff papalayo sa babae. Ano ba ang trip mo? Galit na singhal ni Jeff nang naiiyak na tumakbo na ang babae. Ay, hindi ba ako hinihintay mo? Nagmamaang-maangang tanong niya na ikinabuntong hininga ni Jeff. Ba't mo naman naisip na hihintayin kita? Nung elementary ka pa naghahabol. Kailan ka ba titigil ha? Ba't ang kulit-kulit mo? Kasi mahal kita. Sobrang lalim na nararamdaman ko. Kaya hindi kita mabitaw-bitawan. Bahala ka sa buhay mo. Basta, ito lang tatandaan mo. Hinding-hindi kita magugustuhan. Imbis na malungkot ay nginitian pa ni Richelle si Jeff. Kung hindi mo magugustuhan, sisiguraduhin ko na walang sino man ang makakatuluyan mo. Tinutuon niya ang kanyang sinabi. Tuwing may babaeng dinidiskartehan si Jeff, ay umeepal siya. May pagkakataon pa nga na sinasadya niyang rentahan ang buong restaurant na paborito ng lalaki
para lang masira ang date nito. Nang sumapit uli ang Valentine's Day, ay binayaran ni Richelle ang love chain booth na bawal i-love chain si Jeff sa kung sino mang babae. Kapag napagtanto ng lahat na wala nang makakapigil sa kabaliwan niya, ay umiiwas na rin ang mga babae sa school kay Jeff. First day na Richelle bilang isang college student at malakas siyang napatili nang makitang magkaklase silang dalawa ni Jeff. Matagal na niyang pinapangarap na mapabilang sa isang seksyon kasama ito. Sa tingin ko, tayo talaga nakatadhana. Matamis na ngumiti si Richelle bago tumabi ng upo sa lalaki na nananatiling tahimik lang. Kamusta ang summer mo? Akala ko engineering ang kukunin mo. Ba't ka nag-psych? Siguro gusto mong mapalapit sa akin, no? Kau ha? Nakangiting hinampas ni Richelle si Jeff at patuloy na kinulit ito. Pakipasa na ang mga assignments nyo. Sumulyap si Richelle sa katabi at nakita niya ang pagkaputla ni Jeff. Ilang buwan na rin sila sa kolehiyo noon. Nakalimutan mo? Tumango si Jeff at malapad na napangiti siya bago binuksan ang kanyang bag. Huwag ka mag-alala, ginawa na kita. Natutuwa si Richelle dahil habang tumatagal ay nagiging casual na si Jeff sa pakikipag-usap, lalo na kapag tungkol sa mga schoolworks ang pinag-uusapan. Heto, may spaghetti akong ginawa. Salamat. Mabilis na sagot ni Jeff at tumikim habang abala sa tinatapos ng mga project nila. Kapag nararamdaman ni Richelle na nagiging komportable si Jeff, ay mas nagiging clingy siya. Tuwing uwian, pinipilit niya si Jeff na sumabay sa kanila at hindi naman ito umaangal. Buong araw ay hindi sila naghihiwalay. Parang linta palagi na nakadikit siya kay Jeff, kaya akala ng lahat ay may relasyon silang dalawa. Date tayo. Yaya niya kay Jeff isang araw. Ayoko. Sige na, libre ko naman eh. Ayoko nga. Natigilan si Richelle dahil sa malakas na sigaw ni Jeff. Agad siyang nakaramdam ng kaba dahil ngayon lang niya narinig si Jeff na sumigaw ng ganong kalakas. Ba't ba ang kulit mo? Ba't ang manhid mo? Hindi mo ba nakikita na napipilitan lang ako sumama sa'yo? Walang gusto makipagkaibigan sa akin dahil sa'yo. Dahil alam ng lahat kung gaano ka katoksik at kaklingi. Hindi siya makapagsalita sa mga oras na yun. Nahihirapan siyang lumunok at konti na lang tutulo na ang mga luha niyang namumuo. Ba't ang hirap para sa'yo na intindihin yun? Napasimangot si Richelle nang hindi na niya makontrol ang sarili mga luha. Ba't ang hirap din sa'yo na magustuhan ako? Tanong niya sa gumagaralgal na tono. Alam niya na sakit lang ang makukuha niya sa paghahabol kay Jeff, pero araw-araw ay umaasa siya na magbabago ang pagtingin ng lalaki sa kanya, na magugustuhan din siya nito. Bigyan mo ako ng chance. Umiiyak na pagmamakaawa niya habang pinupunasan ang kaniyang magkabilang pisngi. Liligawan kita. Dagdag pa niya. Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako. Kaya pagbigyan mo ako. Hindi na ako magiging clingy. Papatunayan ko sa iyo na para sa akin ka talaga. Kinabukasan ay hindi kinulit na Richelle si Jeff. Tipid na good morning lang ang kanyang sinabi bago itinuon ang buong atensyon sa klase. Nang mag-lunch, nakasunod siya kay Jeff pero hindi niya ito kinukulit gaya ng dati. Nakapag-review ka na ba? Tanong niya kay Jeff habang kumakain sila sa cafeteria. Oo. Kagabi pa. Sagot nito. Ikaw, tapos ka na ba? Oo. Ang pag-uusap nila ay tipid lang. Inaalok pa rin ni Richelle si Jeff ng merienda tuwing vacant nila. Pero tumigil na siya sa paglalambing at pagiging clingy, gaya ng kanyang pangako. Alis na ako. Paalam niya sa lalaki isang beses na matapos ang klase. I love you, Jeff. Pahabol niya bago tuluyang makaalis. Nakita ni Richelle ang pag-awang ng mga labi ng lalaki at hindi ito makagalaw sa kinatatayuan. Patuloy na ganon ang trato niya kay Jeff. Nilalambing niya ito pero hindi sobra. Nanonood siya sa tryout nito pero tahimik lang. Hindi rin siya nagbalak na umupo sa harap dahil ayaw niyang maabala ito. Snacks, tipid na sabi ni Richelle at inilapag ang nakabalot na donut sa tabi ni Jeff. Nasa klase sila noon, 1 linggo matapos ang tryout nito. Actually, dinalhan kita ng snacks. Napakurap si Richelle at pinanood si Jeff na hinahalukay ang bag nito.
Paborito mo, cookies at saka cupcakes. Hindi siya makapaniwala. Unang beses siyang nakatanggap ng regalo mula rito. Kahit simpleng snacks lang yun, ay sobrang saya na niya. Mukhang ang pangako niya na maging less clingy ay paraan para magustuhan siya pabalik ni Jeff. Akala ko may practice kayo ngayon ng basketball. Nagtatakang tanong niya nang mapansin niya na nakasunod sa kanya kinahapunan si Jeff. Suot nito ang green na jersey uniform. Hatid na kita. Sagot ng lalaki. Akmang hahakbang na lalaki pero natigilan nang makita siyang nananatili pa ring nakatayo. Bakit? Ako naliligaw ah. E di dapat manood ka ng laro ko. May family dinner kami. E di sige, ihahatid kita sa parking lot. Litong-lito siya sa mga aksyon nito. Nakaawang ang kanyang mga labi habang nakatitig sa lalaki. Buong akala niya ay nasa panaginip siya ng mga sandaling yon, lalo na nang hatakin siya nito sa pulsuhan. Mag-ingat ka. Naniniwala pa rin siya na panaginip lang ang mga nangyari, kaya kinabukasan ay umakto siya na parang walang nangyari. Pero sa pagkabigla niya, nakatanggap siya ng matamis na good morning mula kay Jeff pagpasok niya sa room. Good morning din. Nauutal niyang tugon at namimilog ang mga matang pinagmamasdan nito habang umuupo. Natalo kami kahapon. Siguro hindi ako inspired kasi hindi ka nanood. Ha? Gulat niyang tanong. Mukhang hindi pa naginip ang nangyari kahapon. Hindi niya alam kung anong isasagot. Habang naghihintay sila sa kanilang propesor, ay walang sawang nagkwento si Jeff sa kanya sa mga nangyari sa laro nito kahapon. Kumusta pala ang family dinner niyo kahapon? Ha? Tanging nasambit niya dahil naguguluhan talaga siya sa inaakta nito. Ano bang nakain nito para magbago ng ganun? Ikwento mo na lang mamaya, nandiyan ang prof. Sa oras ng lecture ay lumilipad ang utak niya. May pagkakataon pa na kinukurot niya ang sarili para siguruhin na hindi siya nananaginip. At hindi nga, lalo na nang makita niya si Jeff na malapad ang ngiting nakatitig sa kanya. Yun, nag-dinner lang. Parang despedida na rin dahil alis na ulit si Dad at ang mga kapatid ko. Aniya sa lalaki pagkatapos ng klase. Saan ba sila pupunta? Inangat niya ang tingin at nakita si Jeff na nakapangalumbaba habang interesadong nakikinig sa kanya. Nagta-travel si Dad, kaya iba-ibang bansa pinupuntahan niya palagi. Pati ang mga kapatid mo? Nasa Italy ang mga kapatid ko. Roon sila nag-aaral. Ba't ikaw lang nandito? Kasi ako lang ang babae. Si Mami lang ang nakakasama ko at ang mga kapatid ko naman kay Dad lumaki dahil lahat sila ay lalaki. Kahit siya ay hindi rin maintindihan kung bakit ganun ang setup ng pamilya nila. Ang palaging sinasagot ng kanyang ina ay dahil sa family business nila, na hanggang ngayon ay wala pa ring idea si Richelle kung ano. May event pala mamaya sa SM. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Jeff maya-maya. Ha? Sino kasama? Tanong niya. Tayong dalawa lang. Date tayo. Ayos ka lang? Dahil sa pagkagulat ay aksidenteng nasipa niya ang tube ng mesa, dahilan para bumagsak siya mula sa kanyang kinauupuan. Date tayo? Sige ba? Malawak ang ngiting sagot niya na parang hindi nakaramdam ng kahit anong sakit mula sa pagkakahulog. May date ka? Tanong ng mami niya nang makita siyang nag-aayos sa kanyang kwarto pag-uwi galing sa university. Natigilan siya at nagdalawang isip kung aamin sa ina. Ano ka ba naman? Ayos lang sa akin na makipag-date ka, no? Pumasok pa ito sa kwarto at tinulungan siya na magayos. Pero wag mo pong sasabihin kay Dad o kahit kanino kina Kuya. Siyempre naman, ayokong lumiban sa klase ang mga yon dahil sigurado akong lilipad ang mga kapatid mo papunta rito kapag nalaman nilang may nagugustuhan ka na. Si Daddy po talagang inaalala ko. Alam ko magsusumbong sina Kuya kay Dad kapag nalaman nila. Nag-aalalang sabi niya sa ina. Spoiled siya sa kanyang ama. Kapag may bagay lang siyang natitigan, ay agad nitong binibili. Subalit alam niya rin kung gaano ito ka-strikto. Sa sobrang strikto, ay napapapikit na lang siya sa pag-iisip kung ano ang pwedeng mangyari kapag nalaman nito na may lalaki na siyang napupusuan. Ako ang bahala sa'yo, basta mag-enjoy ka lang sa date mo. Sinabihan niya si Jeff na sa mall na lang sila magkikita.
Hindi rin siya kampante kapag sinundo siya nito sa kanilang bahay. Loyal ang lahat ng tauhan nila sa kanyang ama, maliban na lang sa driver na nagsilbering bodyguard niya mula kabata. Pagdating niya sa mall kung saan may musical event na magaganap, ay nakita niya agad si Jeff na nakatayo sa harap ng isang bookstore. Akala ko hindi ka dadating. Ako? Hindi dadating? Pangarap ko kaya to. Biro niya at sumilay naman ang ngiti sa labi ni Jeff. Ang ganda mo, tara na. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagkomplimento nito sa kanya nang bigla nitong kinuha ang kanyang kamay at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Napalunok siya at naghurumentado ang kanyang puso sa kilig. Parang nanghihina ang kanyang tuhod dahil sa init at lambot ng palad ng lalaki. Maraming tao ang naroroon. Umupo sila sa bandang unahan dahil VIP ticket ang binili ni Jeff para sa kanilang dalawa. Hindi ka mahilig sa orkestra sabi niya. Kilalang kilala niya ang lalaki at halos kabisado niya na rin ang mga ayaw nito. Pero ito ang kinahihiligan mo, di ba? Sasagot pa sana siya nang magsimula ng concert. Mula pagkabata ay kinahiligan na niya ang panonood at pakikinig ng orkestra. Lalo na ang violin ng pansamantala silang tumira sa Italy noon. Hindi niya alam kung paano nito nalaman yon. Gayong hindi naman sila nag-uusap ng kahit na ano tungkol sa kanya. Tumugtog na ang orkestra at napaayos agad siya ng upo dahil sa pamilyar na kantang tumutugtog. Paano? Unti-unti siyang bumaling kay Jeff. Tumayo ang lalaki at hindi siya makapaniwala nang maglahad ito ng kamay. Nagdadalawang isip man ay tinanggap niya rin ang kamay ng lalaki. Bakit naman hindi? Buong buhay niyang hinintay ang pagkakataong yun. Pagtayo niya ay namilog ang kanyang mga mata nang makita ang lahat ng mga upuan na bakante. Gayong kanina ay punong-puno ang buong event center ng mall. Naguguluhan na ako, Jeff. Ba't mo to ginagawa? Imbis na sumagot ay hinapit siya ng lalaki sa bewang at hinawakan ang kanyang kamay tsaka itinaas. Nagsimula silang sumayaw habang tumutugtog ang orkestra para sa kanilang dalawa. Puno man ng pagkalito ay walang hirap na sumabay siya sa bawat galaw nito. Jeff! Namumuo ang luha sa mga mata niya. Masaya siya sa nangyayari ngayon. Sobrang saya na natatakot siya. Natatakot siya dahil hindi niya alam ang mangyayari sa puso niya kinabukasan. Hindi niya alam kung bakit nagbago ang turing sa kanya nito. Alam ko na akala mo ay ayoko sa'yo. Akala ko rin ganun. Ayoko na palagi mo akong kinukulit. Ayoko na palagi kang nakabuntot sa akin. Pero sa huli, napagtanto ko na mas ayokong lumalayo ka sa akin. Tumigil si Jeff sa pagsayaw. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot ako. Natakot ako na baka dadating ang panahon na mapagod ka sa paghabol sa akin. Napasinghap siya nang hawakan siya nito sa pisngi. Maingat nitong hinimas ang makinis niyang pisngi at sobrang lakas ang pintig ng dibdib niya, lalo na nang ilapit nito ang mukha nito sa kanya. Napapikit siya hanggang sa makaramdam siya ng tipid na paglapat ng malambot na bagay sa kanyang labi. Gusto na rin kita, Richelle Santos. Marami ang nagulat sa balitang kumalap na magkarelasyon na sina Richelle at Jeff, lalo na ang mga kasamahan ng lalaki sa basketball. Kita mo na, pakipot pa ang gago. Bibigay rin pala. Yander mo yan, Rich. Anang isang kasamahan nito sa team. Pabirong sinuntok ito ni Jeff habang natatawa lang si Richelle na pinapanood ang mga ito. Masaya siya dahil naipagmamalaki siya ni Jeff, hindi gaya noon. Sa paglalakad nilang dalawa sa hallway na magkahawak kamay, ay marami mga mata ang nakatutok sa kanila. Ang mga babae nagkakagusto noon kay Jeff ay laglag ang mga panga na pinapanood sila. Sinadya ko na dalhin ngayon ang kotse ko para maihatid kita at para na rin formal ako makapagpakilala sa mga magulang mo. Anang lalaki pagdating sa klase. Bahagyang iniiwas niya ang kanyang tingin at nagkunwaring abala sa pagsusulat ng kung ano. Hey, Rich! Tawag nito sa kanya. Ihatid kita mamaya para na rin makilala ko ng mga magulang mo. Ha? May trabaho si mami ngayon at saka alam mo namang wala sa Pilipinas si dad. E di ihatid na lang kita. Pangit naman kung ikaw palagi ang nagsasabay sa akin pa uwi. E ako yung lalaki.
Grabe, wala naman sa gender yan ah. Tsaka, para malaman ng family mo na baliw ako sa'yo. Lihim niyang hiniling na makumbinsi ang kanyang nobyo. Gusto ko na ako naman ang maghatid sa'yo. Pero may driver ako. Sabihin mo na mauna na lang siya. Hindi pwede. Mahigpit ang bilin ni mami sa kanya na kailangan ihatid sundo niya ako palagi. E di, pasunurin na lang natin siya. Idediretso naman kita sa bahay niyo ah. Kung gusto mo, bukas, may free time si mami. Gusto ko na rin niya makilala kaso masyado siyang busy parati. Talaga? Parang nakahinga ng maluwag si Richelle dahil sa wakas ay natapos din ang topic nila. Habang nasa biyahe papauwi, ay napansin niya na parang may sasakyang nakabundot sa kanila. Tiningnan niya ang plate number at napagtanto niyang si Jeff yun. Kuya, iligaw mo po si Jeff. Hindi na nagtanong ang driver at agad silang nagpasikot-sikot sa mga kanto. Mabuti na rin at naabutan si Jeff ng traffic light, dahilan para hindi na ito makasunod. Pasensya na, hindi kita maimbitahan sa bahay ah. Wala kasi parating tao ron at si Richelle naman, sa pinsan niya lumalagi. Sabi ng mami ni Richelle kay Jeff, mabuti na lang at na-seminar niya ang ina sa kung ano ang kailangang sabihin para mawala ang pagtataka ni Jeff. Nako, wala po yun tita. Maraming salamat din at napaunlakan yung request ko na makipagkita. Sa totoo nga, masaya ako na may lalaking na ipakilala si Richelle. Akala ko nga'y tatandang dalaga siya. Ma, nakangusong saway niya sa ina. Wala sa kanilang seminar yon. Huwag niyo po sanang masamain, pero gusto ko lang malaman kung kailan ko ba pwedeng makaharap ang daddy ni Rich. Nagnakaw ng sulyap ang mami niya sa kanya. Yumuko siya at palihim na sinipa ang ina ng bahagya sa ilalim ng mesa. Kasi ang daddy ni Rich, palaging busy iho. Sa loob ng 5 taon, 1 o 2 beses lang umuwi. Ganon din ang mga lalaki kong anak. Ganun po ba? Bahagya niyang sinipa muli ang mami niya dahil mukhang hindi na kumbinsi si Jeff. Sa totoo ay 3 beses umuwi ang ama niya sa loob ng 1 taon. Minsan umuwi naman ito nang wala sa plano, lalo na kung malapit lang sa Pilipinas ang bansa kung nasaan ito. Half Italian kasi ang asawa ko at may kasunduan kami ng mga in-laws ko na ang mga lalaki kong anak kailangan doon manirahan. Dito naman gusto ng parents ko na makasama si Rich. Alam mo na naman ang mga in-laws. Makalipas ang 2 buwan ay papalapit na ang kanilang exam. Masyado silang busy pareho sa pagre-review na halos hindi na sila ganong lumalabas. Tara, labas tayo. Mag-relax ka naman. Pag-aaya niya sa kasintahan nang matapos ang kanilang klase. Next week na ang exam at alam mo naman ang strategy ko sa pag-aaral. Kailangan nakakulong ako sa kwarto para makapag-concentrate. Nalungkot siya sa sagot ni Jeff. After exam na lang tayo mag-date kung ganon? Sure. Hindi niya may pagkakaila na nalungkot siya sa respond ni Jeff. Magkaklase sila pero dahil sa group projects nila, bihira lang silang mag-usap na dalawa. Gusto niyang lambingin ito pero natatakot siya na baka mairita ito, lalo na't alam niyang ayaw nito sa clingy. Si Jeff, nasan? Isang araw ay tanong ni Shiana, dating kaklase ng nobyo niya. Nasa Amorsolo Hall. May filming sila sa isang subject. Sagot niya na hindi nag-aangat ng tingin dahil abala sa reviewer niya. Talaga? Ba't magkasama sila ngayon ni Stuart? Itinigil niya ang ginagawa. Si Stuart ay boyfriend ni Shiana, nakasamahan din ni Jeff sa basketball. Nasaan ba sila ngayon? Binuksan ni Shiana ang phone nito at ipinakita ang isang litrato sa kanya, kung saan makikita si Jeff na pinalilibutan ng mga tropa nito. Mukhang inaasar ito ng mga kaibigan habang may babaeng nakakandong dito. Mukhang tama nga ako. Anito bago inilayo ang cellphone mula sa kanya. Imposible talaga na magkagusto si Jeff sa'yo. Magkaibigan ng mga mami namin. So basically, sabay kami lumaki at alam kong malayong-malayo ka sa mga babaeng gusto niya. Hindi siya makapagsalita. Parang nanunuyo ang kanyang lalamunan at nasasaktan siya sa paglunok habang patuloy na nakikinig kay Shiana. Gusto ni Jeff yung prim and proper. Hindi tulad mo na aggressive at impulsive. Hindi gusto ni Jeff ang mga naghahabol rich, lalo na mga desperadang gaya mo. Kaya kung ano man ang meron sa inyo ni Jeff, hindi yan tatagal.
Yun ang sinabi ng babae bago umalis. Kinabukasan, nang magkita silang dalawa ng nobyo ay nagpanggap siya na wala siyang alam. Hindi kasi siya naniniwala sa mga sinabi ni Shiana. Malakas ang tiwala niya kay Jeff at kung ano man ang nakita niya kahapon, pagkakamali lang yun. Good morning. Bati niya sa lalaki na tanging tipid lang ng ngiti ang itinugon. Napalunok siya nang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Subalit, ngumiti lamang siya at ipinagwalang bahala ang nararamdaman. Nang mag-uwian na ay hinatid siya ni Jeff sa parking lot. Nang makalayo na ang kanilang sasakyan at nakita niyang tumalikod na si Jeff, ay pinatigil niya ang kanyang driver sa pagmamaneho. Magtago po muna tayo doon. Turo niya sa isang abandonadong lote na di gaanong malayo mula sa eskwelahan. Sumunod ang driver niya at naghintay sila ng ilang minuto. Nang sa wakas ay makalabas na ang kotse ni Jeff, agad na pinasundan niya ito sa driver niya. Habang nakabuntot sa lalaki, ay pinagpapawisan siya dahil sa bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Binalot siya ng kaba sa maaaring malaman. Kahit anong pangungumbinsi niya sa sarili na hindi makagagawa ng ganung bagay si Jeff, ay di pa rin niya maiwasang makaramdam ng pangangamba. At mukhang tama nga si Shiana. Nakita niya si Jeff na lumabas mula sa sasakyan sa plaza. Nilapitan nito ang isang babae na hindi gaanong katangkaran. Maputla ang balat at sobrang hinhin kung gumalaw. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang sinalubong ng babae ang kanyang kasintahan ng halik. Uwi na po tayo, kuya. Walang buhay na utos niya sa driver at pinunasan ng mga luhang nagtatago sa gilid ng kanyang mga mata. Imbis na mag-review para sa nalalapit na exam, ay umiyak siya ng buong magdamag. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang kanyang nakita sa plaza. Araw ng Sabado, at para makapag-unwind ay tumambay si Richelle sa malapit na cafe sa kanilang subdivision. Para na rin makapag-review siya na hindi niya nagawa kagabi. Richelle Santos. Sa maarting boses pa lang ay sigurado na siya kung sino yon. Mag-isa ka lang? Tanong ni Shiana bago umupo sa harap niya. Oo. Sagot niya sa kaplastik na ngumiti. Ikaw, mag-isa ka lang? Panggagaya niya sa marteng tono nito na ikinasimangot nito. Actually, nasa binyag ngayon si Stuart. Si Jeff ba? Nasaan? Sa bahay nila nagre-review. Bumaba ang tingin niya sa kanya mga notes na maaalala bigla ang nangyari kahapon. Totoo ba? Hindi siya umimik. Alam mo, may tip ako para maitali mo talaga ng husto si Jeff. Dagdag pa nito. Paano? Ibigay mo ang lahat. Napakurap siya dahil alam niya kung ano mismo ang ibig sabihin ni Shiana. Gumana sa akin, tingnan mo. 5 years na kami ni Stuart. Well, balita mo na lang ako. Pamamaalam nito bago umalis na. Parang sasabog na ang ulo niya dahil sa samot-saring bagay na naglalaro sa kanyang isip. Meron pa siyang 3 subjects na kailangang i-review. Pero si Jeff lang ang naiisip niya at ang mga sinabi ni Shiana. Jeff! Hinila niya ang dulo ng damit nito habang naglalakad sila papuntang parking lot. Half day lang sila ngayon para makapaghanda para sa exam nila kinabukasan. Bakit? Hatid mo ko. Natigilan ang lalaki. Ikaw? Magpapahatid? Oo. Sa mall naman ako pupunta. May bibilhin lang ako sa NBS. Basta ihahatid lang kita. Hindi ako pwedeng gumala at marami pa akong kailangang i-review. Gustong-gusto na sana niyang barahin ang kasintahan na hindi pa ito gaano nakakapag-review dahil mas inuna nito ang pakikipaglandian sa ibang babae. Sige, imbis ay tugon niya. Malaki ang tiwala niya na gagana kung ano man ang planong naiisip niya. Sa kalagitnaan ng biyahe ay pinatigil niya si Jeff sa pagmamaneho. Nagtataka man ay sinunod nito ang kanyang kagustuhan. May problema ba? Bago pa matapos nitong sasabihin, sinakop na niya ang mga labi ng lalaki at mapusok itong hinalikan. Kinalas niya ang kanyang seatbelt nang hindi bumibitaw sa halik bago kumandong kay Jeff. Hinahawakan niya ang magkabilang pisngi nito para mas lumalim ang kanilang paghahalikan. Bahagya siyang napasinghap nang hawakan siya nito sa bewang at bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg. Akala ko ba may kailangan kang i-review? Hinihingal na tanong niya. That can wait.
Si Richelle ang huling natapos sa exam nila kinabukasan. Paglabas niya ay agad na hinanap ng kanyang mga mata si Jeff. Namutla siya nang makita ito na nakikipagtawanan kasama ang kanilang mga kaklase, habang may inaakbayang babae na hula niya ay taga-kabilang section. Iba ito sa babaeng hinalikan ni Jeff sa plaza. Jeff! Tawag niya rito at agad na natahimik ang buong hallway. Hinarap siya ng kasintahan na hindi inaalis ang mga braso sa balikat ng babaeng katabi nito. Anong ibig sabihin nito? Ano ba sa akala mo? Sabad ng babae pero hindi niya ito pinansin. Nang sa wakas ay nagsalita si Jeff. Umawang ang kanyang mga labi dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Akala mo ba totoo kitang ginusto? Jeff, ano ba pinagsasabi mo? Ginusto kitang maging girlfriend. Dahil sa loob ng ilang taong paghabol mo sa akin, parang pinaramdam mo sa akin na responsibilidad ko kung ano man yung nararamdaman mo. Akala ko magugustuhan kita. Akala ko lang pala. Nagsitawanan ng mga taong nakikinig. Nagsawa na ako, Rich, lalo na't sobrang boring mo. Humiyaw ang lahat ng mga taong naroroon sa sinabi ni Jeff. Nanginginig siya sa sakit at hiya na nararamdaman. May namuong galit sa puso niya, lalo na nang makita niya si Shiana sa bandang likod ng mga kalalakihan na nakikisabay rin sa pagtawa. Years later. Gumising si Richelle at gaya ng nakasanayan niya sa loob ng 7 taon, lumabas siya ng kwarto at parang may piyesta sa bahay. 7:00 pa lang ng umaga pero sobrang ingay na. Imbis na mairita ay napangiti siya nang marinig ang tawa ng kanyang mga anak. Nagtungo siya sa sala at nakita ang triplets niyang anak na kasama ang mga tito ng mga ito. Si Winter, nakakandong at nakikipaglaro kay West, ang panganay niyang kapatid. Si Kim at ang tito Kin nito ay parehong nakikinig ng music sa iPad. Napailing na lang nang lumipat ang tingin niya sa bunso sa triplets na si Allison, na tumatakbo habang hinahabol ng tito Alistair nito. Tumahimik lang ang buong bahay nang makarinig sila ng mga yapak sa hagdan. Lolo! Tili ng triplets at kumaripas ng takbo papunta sa taong kinatatakutan ng lahat sa bahay. Dumagundong ang tawa nito at malawak ang ngiti na binuhat si Kim at Allison, habang si Winter naman ay yumakap sa hita nito. Housework, Rich? Tanong ng ama niya habang papaupo ito sa kabisera ng dining area kung saan silang lahat nagpunta. Maayos naman po, Dad. Nakakauwi na po ako ng maaga dahil nakapag-recruit na sila ng mga fresh graduates. I told you to stop working. Palagi kang miss na mga anak mo. Alam mo naman na kailangan kong magtrabaho, Dad. Hindi buong buhay namin aasa kami sa inyo. Bakit naman hindi? Sabay na bulalas ang 7 niyang kapatid na lalaki. Isa na akong ina. Hindi forever magiging baby girl niyo ako. Bakit naman hindi? Ulit na mga ito na ikinatawa na lang niya. Si Kuya Wesley niya, ang panganay sa kanilang magkakapatid, ay may asawa at anak na. Ganon din ang halos lahat sa kanyang mga kapatid, maliban na lang kay Kuya Kevin, ang bunso sa mga lalaki. May mga sariling pamilya na mga ito, pero sa bahay ng daddy nila pa rin ang mga ito naglalagi. Sa akin lang naman, gusto kong maging independent. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga anak ko. Kung gusto mo na malaki ang sweldo mo, ba't di ka nalang pumasok sa kumpanya natin? Bago pa matapos ni Alistair ang sasabihin, ay nakatanggap ito ng batok mula kay Jared. Hindi ako pwede ron, pero maayos naman ang trabaho ko . Hindi ganong malaki ang sweldo ko, pero ayos na. Anong maayos? May mga araw nga na hindi ka na nakakauwi. Kontra ng Kuya Wesley niya at sumang-ayon naman ang lahat. Richelle, ba't hindi ka mag-leave muna sa trabaho? Ang atensyon ng lahat ay napabaling sa ina nilang kagigising lang. Agad na umingay muli ang buong bahay nang batiin ng lahat ang mami niya ng malakas na good morning. Ang triplets ay bumaba mula sa kandungan ng abuelo para lapitan ng abuela at humalik bago kumaripas ng takbo papunta sa kanya. Mag-leave ka muna kahit 1 week lang. Pumasyal kayo ng mga anak mo at nang makapag-unwind ka. Suhestyon ng ina pero agad na napatili nang hapitin nito ng kanilang ama sa bewang. Hindi maiwasang mapangiti ni Richelle habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang na mukhang hindi nagsasawa sa isa't isa.
Kung hindi nga lang siya menopausal baby, baka nadagdagan pa silang 8. Ice cream, Mama! Turo ng mga anak niya sa isang stand na nagtitinda ng ice cream at balloons. Sinunod ni Richelle ang payo ng kanyang ina na mag-file ng 1-week leave. Masaya siya at matapos ang 2 taon, ngayon lang talaga siya nakapagpahinga na walang trabaho na iniisip. Nang malaman ng mami niya na buntis siya, ay agad silang lumipad patungong Italy. Natakot siya na humarap sa mga kapatid, lalo na sa ama, pero hindi niya inaasahan na tatanggapin siya ng mga ito ng walang panunumbat o sermon. Ni hindi nga nagtanong ang mga ito kung sino ang ama ng dinadala niya. Sa kanyang pagbubuntis ay karamay niya ang kanyang buong pamilya. Hindi basta-basta ang pagdadalang tao niya, lalo 3 sanggol na ang nasa kanyang sinapupunan. 1 taon matapos siyang manganak ay nag-aral muli siya at nursing ang kursong kinuha niya. Hindi naging madali lalo na't palagi siyang hinahanap ng mga bata. Naglibot-libot sila sa park at habang naghahabulan ng triplets ay nagulat siya nang may lumapit sa kanyang babae. Pamilyar ang mukha nito pero nakalimutan na niya kung saan niya ito nakita. "Rich!" Tawag sa kanya nito. "Excuse me?" Sigurado siya na isa itong Pinay dahil sa itsura. "Hindi mo ako naaalala?" Dismayado ang tono ng babae na mas nagpadagdag pa sa pagtataka niya. Tinitigan niya ng mabuti ang babae. Katamtaman lang ang tangkad nito. Tsokolate ang mga mata, mahaba at parang kinulayan ang buhok nito ng blonde. Mataas ang kilay at maliit lang ang ilong. "Shiana?" "Oo, ako to." Masayang wika ng babae pero siya ay kabaligtaran ang nararamdaman dahil bumalik sa isip niya ang nakaraan. Mukhang napansin ni Shiana ang naging reaksyon niya kung kaya't nawala ang sigla sa mga mata nito. "Rich, alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Kahit 7 taon na ang nakalipas, alam kong malalim ang sugat na iniwan ko sa'yo. Pero sana maintindihan mo. Immature pa ako noon. Kaming lahat. Nadala kami sa inis sa'yo." Imbis na malusaw ang galit sa puso niya, ay mas lalo yung nag-alab dahil sa walang saysay na eksplanasyon ni Shiana. "Dahil lang sa inis niyo? Dahil lang doon?" Tumaas ang boses niya at bumilis ang kanyang paghinga dahil sa galit. "Winasak niyo ang dignidad at pagkatao ko. Pinagkaisaan niyo ako!" Napayuko si Shiana. Napaluha naman siya dahil sa sakit nang bumalik sa alaala niya ang nangyari noon. Kung paano siya pinahiya at ginawang katatawanan sa buong school. "Mommy, why are you crying?" Tanong ng isa sa triplets. "Wala to, girls. Napuwing lang si Mommy." "Anak mo sila, Rich?" Namilog ang mga mata ni Shiana habang nakatitig sa 3 batang babae na lumapit sa kanya. "Alis na kami." Nagmamadaling paalam niya sa babae. "Hindi ko alam kung bakit mo pa ako pinansin o nilapitan. Pero sa susunod, wag na magpapakita sa akin." Aniya sa babae sa kabinalingan ng mga anak. "Tara na, girls." Hindi pa sila nakakalayo ay tinawag siyang muli ni Shiana. Hindi na sana siya lilingon pero lumapit ito sa kanila. "Nainis kami sa'yo noon dahil sa attitude mo na inaaway mo ang lahat ng tao. Dahil sa pagmamahal mo kay Jeff. Kaya plinano namin ang lahat. Gumastos kami mula sa kauna-unahang date nyo at sa mga snacks na binibigay ni Jeff. Ginawa namin yun para mahanap mo ang katapat mo. Pero nang umalis ka, doon lang kami nakaramdam ng guilt at pagsisisi. Lalo na si Jeff." Napasinghap siya nang banggitin nito ang pangalan ng lalaking kinasusuklaman niya. "Inamin niyang mahal ka niya pero huli na. Hinanap ka niya, Rich, dahil hindi niya kaya na wala ka. Saksi kami kung gaano siya nasaktan nang umalis ka." "Talaga ba?" Galit niyang tanong at mahigpit na hinawakan ang mga anak na nakayakap sa hita niya. "Akala mo maniniwala ako sa'yo?" Ibubuka na sana ni Shiana ang bibig nito nang may tumawag na mommy sa di kalayuan. May lalaki na papalapit sa kanila na may bitbit na batang lalaki na umiiyak. Binuhat ni Shiana yon at bahagyang tumigil sa pag-iyak ang bata. Tinitigan niyang mabuti ang kasamang lalaki ni Shiana at napansing hindi si Stuart ang nakatuluyan ng babae. "Alam kong mahirap paniwalaan ang sinabi ko. Ayos lang." Malungkot itong ngumiti. "Sana sa hinaharap, mapatawad mo ako. Kami, lalo na si Jeff." Tama si Shiana.
Mahirap paniwalaan ang mga sinabi nito. Subalit hindi maalis sa sistema niya ang mga bagay na nalaman, lalo na tungkol sa pag-alis niya. Na minahal pala talaga siya ni Jeff. "Mommy, you're crying again." Tanong ni Winter pag-uwi nila. "Inaway ka ba ng babae kanina?" "Mommy, gusto mo sumbong namin sila kay Lolo?" Napangiti siya at napatitig sa magaganda niyang mga anak. Mga anak niyang minana ang makintab na mga mata at magandang hubog ng labi ng ama ng mga ito. Ang tanging pisikal na katangian lang na namanan ng triplets sa kanya ay ang maputi at malaporselanan niyang kutis. Halos identical ang tatlo, maliban na lang sa mga unique features na mga ito sa muka. Gaya ng kay Winter, meron itong nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Si Kim, maliit ng bahagya ang ilong kumpara sa dalawa. At si Allison naman, chubby at ang may pinakamaikling buhok. Antok lang si Mommy Girls. "Pahinga ka na, Mi, tapos bukas, punta naman tayo sa iba." Hyper na suhestyon ng bunso sa kanya. "Saan niyo ba gusto pumunta?" "Museum!" Sabay-sabay na wika ng tatlo. "Hindi ba kapupunta niyo lang doon nung nakaraang buwan, kasama mga tito niyo?" Mahilig ang triplets sa mga vintage na bagay, lalo na kapag may tour guide sa museum. Mahilig kasi ang mga itong makinig tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay, lalo na ang maritime transportation at aviation. Madalas ang triplets sa National Transport Museum, kaya karamihan sa mga staff doon ay kilalang-kilala na ang mga ito. "Ibang museum naman ang pupuntahan natin." "Si George, Mommy!" Iyak ng kanyang mga anak na ikinatawa niya. Si George ay ang head tour guide sa museum. Nasa early 60s na ito at palagi nitong inililibre ang triplets ng gelato. "Sige, matulog na kayo at pupunta tayo rin bukas." Nagdiwang ang tatlo sa sinabi niya. Kinabukasan, tinupad ni Richelle ang pangako sa mga anak. Maaga silang bumiyahe patungo sa National Transport Museum. Hindi marami ang taong naroroon. Mga estudyante lang at konting pamilya na pumapasyal. Malawak ang museo. May mga samot-saring koleksyon ng mga historical vehicles, gaya ng cars at trucks. Halos memorize na nga ng triplets ang mga sasakyang naroroon. "Sandali, hinay lang!" Saway niya sa mga anak nang tumakbo na ang mga ito patungo sa interactive corner, kung saan may mga digital exhibits ng evolution ng Italian transportation at railways. Nahihirapan siyang tumakbo dahil sa sapatos niyang may 1 pulgadang takong. Nang makarating sa mga interactive corner, ay nakita niya ang mga anak na may kausap na lalaki. Habang papalapit siya sa mga ito, ay unti-unting nagiging pamilyar ang mukha ng lalaki. "May family ka ba rito?" "Wala, mag-isa lang ako." Narinig niyang sagot ng lalaki sa tanong ng isa sa mga triplets. "Alam mo ba, sir? Masarap ang gelato rito." "Talaga ba? Gusto niyo bang kumain? Teka, nasan bang mami niyo?" Natigilan siya nang makilala ng lubusan ng lalaki. Ang lalaki na naging dahilan ng pag-alis niya sa Pilipinas. Binalot siya ng galit at hinila niya ang mga anak papalayo rito. "May pupuntahan pa kami." Sabi niya dahilan para umangat ang tingin ng lalaki. Napakurap ito nang makilala siya. Bago pa makapagsalita si Jeff, ay tumalikod na siya habang hinihila ang kaniyang mga anak. "Rich! Rich!" Tawag ng lalaki at mas binilisan pa niya ang paglalakad. Panireklamo naman ng triplets. "Mommy, anong nangyayari?" "Bili tayo ng gelato," sabi ng lalaki. Pinagpapawisan siya habang nagmamadali. Nananalangin na hindi sila maabutan ni Jeff, pero hindi siya nagtagumpay. Naabutan sila ng lalaki at humarang ito sa kanilang harap. "Rich!" Tawag ng lalaki sa kanya. Hindi siya kumibo at tiningnan lang ng masama ang lalaki. Nang bumaba ang tingin nito sa kanyang mga anak, ay napaatras siya nang hindi binibitawan ng triplets. "Tito Kevin!" Masiglang tili ng tatlo at nakahinga siya ng maluwag dahil sa kapatid niyang nakapamulisang naglalakad papunta sa kanila. "Sabi ko na nga ba't nandito kayo?" Nang tumakbo ang mga bata papunta kay Kevin, ay parang nakaligtas si Richelle sa bingit ng kamatayan. Lumapit siya sa kapatid para makalayo kay Jeff. Nang makalabas sila ay nagpapasalamat siya na hindi na sumunod si Jeff sa kanila.
Nang makauwi, nagulat siya nang harangan siya ng kanyang Kuya Kevin habang paakyat siya ng hagdan. Siya yun, hindi ba? Ang ama ng mga anak mo? Namilog ang mga mata ni Rich at nataranta. Mabilis niyang hinila ang kapatid papasok sa kanyang kwarto. Paano mo nalaman? Pabulong niyang tanong. Alam namin, Rich. Mahinahong sagot nito. Akala mo ba papayag si Dad na hindi nalalaman kung sino nakabuntis sa'yo? Pero hindi naman kayo nagtanong. Kasi ayaw ka namin pag-isipin pa. Tsaka wala namang ginawa si Dad sa kanya kung yun ang inaalala mo. Wala pa. Inalam lang ni Dad at ng mga kapatid natin kung sino siya, yun lang. Kahit na may galit sila, hindi nila inalam pa ang ibang impormasyon tungkol kay Jeff. Maliban na lang sa akin. Anong ibig mong sabihin? Pinapasundan ko palagi si Jeff. Alam ko kung saang hotel siya ngayon tumutuloy. Ang perang laman ng bank account niya at kahit ang pangalan ng mga kasambahin nila. Laglag ang panga niya sa nadiskubre. Naalarma lang ako nang malaman ko na nandito siya sa Italy. Panatag ang loob ko na hindi magkukros ang landas niyo dahil sa lawak ng Italy. Pero nang madetect ko kanina na nasa museo siya, kung nasan kayo, doon ako nataranta. Paliwanag ng kanyang kapatid. Ano nang gagawin ko, kuya? Natatakot na tanong niya rito. Ayoko malaman ng mga bata kung sino ang ama nila. Ayoko magkaroon si Jeff ng karapatan sa mga bata. Mangiyak-ngiyak na sabi niya rito. Niyakap siya ng kapatid at maingat itong hinagod ang kanyang buhok. Huwag ka mag-alala, hindi ko hayaan yun. Kinabukasan ay nagpasya si Richelle na mamasyal sa malayo sapagkat ayaw niyang makasalubong muli si Jeff. Kaya naman reklamo agad ang triplets nang gisingin niya ang mga ito ng madaling araw. Tulog pa ako, Mami. Reklamo ni Winter at nagtago sa ilalim ng kumot. Pupunta tayo sa Gardaland. Talaga po? Napabangon agad ito. Hindi mo naman kailangan sumama. Aniya na makitang bihis na bihis ang Kuya Kevin niya. Gusto ko makasigurado, Rich. Hahayaan na sana niya ito hanggang sa makita niya ang isa pa niyang kuya na si Marvin na nasa garahe nila. Anong ginagawa niya rito? Siya ang magiging driver natin. Kinindatan siya ni Kevin bago na unang pumasok sa sasakyan at sumunod din ng triplets. Nang maiwan sila sa labas ay nilapitan siya ni Marvin para bumulong. Nandito ang ama nila, no? Sinabi sa akin. Wala siyang nagawa kung di magpakawala ng buntong hininga. Ano pa ang maaasahan niya kay Kevin? 5 hanggang 6 na oras ang biyahe papunta sa Gardaland. Isang sikat na theme park sa probinsya ng Verona. Nakapunta na sila roon pero mga 3 taon na ang nakalipas. Nang sa wakas na makarating sila ay agad na bumaba ang kanyang mga anak at saka tumakbo papasok sa Gardaland. Napailing na lang siya at nagpapasalamat na sumama ang 2 kuya niya. Nasa taas na bahagi ang theme park kung kaya't makikita ang Lake Garda, ang pinakamalaking ilog sa Italy. Nang mahabol ng mga kuya niya ang kanyang mga anak, ay sumakay na sila sa napakahabang train upang malibot nila ang buong Gardaland at makapag-sightseeing. Dumaan sila sa ibabaw ng ilog at makikita ang mga barko kung saan may mga nakasakay rin na mga turista. Nang makalabas na sila ng tren, ay iniwan muna niya ang mga anak sa mga kapatid para umihi saglit. Habang tinatahak ang daan papunta sa CR, ay parang bigla na lang umatras ang ihi niya nang magtama ang mga mata nila ni Jeff na nakatayo ngayon sa di kalayuan. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad nang tumalikod para sana umalis. Pero pinigilan siya ng lalaki. Rich, mag-usap tayo. Iwinaksin niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang braso. Ano pang pag-uusapan natin? Ang mga batang kasama mo. Anak ko sila. Napalunok siya sa narinig. Hindi ito nagtatanong kung di ay sigurado ito sa sinasabi. Hindi na nakapagtataka kung alam agad yun ng lalaki. Kahit sino nakakilala ni Jeff ay agad na mapapaniwalang anak nito ang triplets. Walang ama ang anak ko. Malamig na saad niya. Rich, alam kong walang katumbas na kapatawaran ang ginawa ko. Pero kaya kong pagbayaran kahit habang buhay pa. Basta't makilala at makasama ako ng mga anak natin. Pagmamakaawa nito at sa kauna-unahang pagkakataon,
Nakita niya ang hirap sa mga mata nito. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad para pigilan ang paglambot ng kanyang puso. Bago pa siya makapagsalita, bigla na lang may humablot kay Jeff mula sa kawalan. "Rich, ang girls!" Pasigaw na bili ni Marvin sa kanya, habang siya ay nakatulala at naguguluhang pinapanood ng mga kuya niya na hinihila si Jeff papalayo. "Mommy, nasan sina tito?" Naiinip na tanong ni Winter habang nasa bench sila sa parking lot. Mag-iisang oras na at hindi pa rin nakakabalik ang dalawa. "Antok na ako, Mommy." Humihikab na kumandong si Kim sa kanya at sakto naman dumating na sina Marvin at Kevin. "Anong ginawa niyo kay Jeff?" Pabulong na tanong niya sa mga kuya niya habang karga-karga si Kim na agad na nakatulog. "Wala naman." Sagot ni Kevin at hindi siya naniniwala dahil ngumisi ang mga ito. "Ano ba talagang ginawa niyo?" "Sinabihan lang namin na lumayo na siya at wag nang magpakita. Wala siyang karapatan sa iyo o sa mga bata." Napailing na lang si Rich at napabuntong hininga dahil sigurado siyang bugbog sarado ang inabot ni Jeff. Nang matapos ng 1-week leave niya, ay kinakailangan na niya muling bumalik sa trabaho. "Nurse Rich, pakikuha na lang ng vitals ng pasyente sa room 304. Anong isa pang Pinay niyang katrabaho sa hospital. "Ang medical history niya?" "Hindi na kailangan, basta kunin mo na lang ang vitals." "Yun lang naman pala eh. Ikaw na lang dahil may pasyente pa ako na mayroong diabetes." "Teka, kailangan kong magbanyo. Ikaw na ang bahala muna, salamat." Bili nito at agad na tumakbo. Pumasok siya sa silid na tinutukoy nito. Nilapitan niya ang pasyenteng mukhang tulog at nakatalokbong ng kumot. "Sir, kailangan ko pong kunin ang vitals niyo." Aniya gamit ang lengguwaheng Italian. "Ano?" Naguluhan siya dahil Pinoy pala ito. Nang umayos ito sa pagkakaupo, ay nakita niya ng lubusan ang mukha ng pasyente. Dumilim ang mukha niya. "Ba't ka nandito?" "Magpapakuha lang ng vitals." "Kindly proceed na lang sa klinik sa baba, kung yun lang." Agad na tumalikod siya, pero hinilas siya ni Jeff bago nito nilakang pinto. "Ano sa tingin mong ginagawa mo?" "Kailangan natin mag-usap." "Wala na tayong pag-uusapan. Wala kang karapatan." Pinigilan niyang sarili na sampalin ng lalaki. Kaya sinubukan niyang abutin ang doorknob, pero hinarangan siya nito at hinawakan sa magkabilang balikat. "Rich, nagmamakaawa ako." Pumiyok ang boses nito na parang hirap na hirap. Tumigil siya sa pagpupumiglas at tinitigan ang kabuuan ng lalaki. Tumangka dito pero pumayat naman. Mukhang ilang linggo na rin itong hindi nakakapag-ahit. Napansin din niya ang galos nito sa pisngi, ang hiwa sa gilid ng labi at ang pamamaga ng kanang mata. Napapikit na lang siya nang mapagtanto na ang mga kuya niya ang naging pintor ng mukha ni Jeff. "Naging mapagmatas ako, Rich. Masyado ako naging apektado sa mga sinasabi ng iba, kung kaya't naiwala kita. Kayo na mga anak natin." Napasinghot ito at pinigilan niya ang sarili na mapaiyak din, lalo na nang makita ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. "Maniwala ka man o hindi, pero minahal kita. Masakit ang ginawa ko sa'yo at habang buhay akong hihingi ng kapatawaran mo." "Mabuti kung ganon." Matigas niyang tugon nang walang emosyong ipinapakita. Nagulat siya ng dahan-dahang lumuhod ang lalaki. Hindi niya inaasahan yon kung kaya't napaatras siya. "Minahal kita. At mahal pa rin kita. Ibubuhos ko ang mga natitirang taon ng buhay ko para patunayan ko sa iyo yun. Kaya, humihingi ako ng pangalawang pagkakataon, Rich. Pakiusap." Napatingala siya para pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha mula sa umiinit niyang mga mata. Hindi niya may pagkakaila na parang ginagapos ang puso niya habang tinatanaw si Jeff na nagmamakaawa. Huminga siya ng malalim. "Tumayo ka." At agad ding sumunod si Jeff. "Kung gusto mo ng pangalawang pagkakataon, patunayan mo sa akin. Harapin mo ang pamilya ko." Parang nakabuhay ang mga mata ng lalaki. "Ang pamilya ko nagalit sa'yo." Dugtong niya at umaasa siyang masisindak si Jeff, pero nadismaya siya nang makita ang determinasyon sa mukha nito. Habang naghahapunan ay kinakabahan si Richelle, pero nilakasan niya ang kanyang loob.
Mahina niyang pinatunog ang kanyang wine glass dahilan para makuha niya ang atensyon ng lahat. Mayroon akong iaanunsyo. Panimula niya. Nakita kami ng ama ng mga anak ko. Tinitigan niya ang mukha ng bawat miyembro ng pamilya at lahat ay nagulat. Maliban na lang kina Kevin at Marvin. Kumunot ang noo ng mga kapatid niya at bakas ang pag-aapoy ng mga ito sa galit. Ang ama naman nila ay tahimik lang. Blanco ang ekspresyon, pero pansin niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kutsilyo. Nagpapasalamat siya at kasama ng kanyang ina ang mga triplets sa taas. Humingi siya ng pangalawang pagkakataon. Mariin siyang napapikit nang nagkagulo na sa buong dining. Dugtong niya pero mukhang hindi siya narinig ng mga ito at patuloy pa rin sa mga violent reactions. Manahimik! Kalmadong sita ng kanilang ama at parang may anghel na lang na biglang dumaan sa sobrang tahimik. Patapusin niyo ang kapatid niyo. Pero sinabi ko na kailangan niya munang harapin kayong lahat at nais ko na kayo ang magbigay sa kanya ng kasunduan. Kung ano ang kailangan niyang gawin para maging karapat-dapat siya sa buhay ng mga anak ko. Mamatay! Halos magkakasabay na sagot ng kanyang mga kapatid pero umiling siya. Maliban dyan. Tumingin siya sa kanyang ama na nananatili pa ring tahimik. Dad, ano sa tingin niyo? Dalhin mo siya rito. Parang tumindig ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa lamig ng boses ng kanyang ama. Kinabukasan din ay sinunod niya ang sinabi ng ama. Ang mga bata? Tanong ni Jeff habang naglalakad sila papasok ng bahay. Nasa tita Sani ko. Pinastay ko muna sila ron. Ihanda mong sarili mo. Imbis ay bulong niya rito. Bago pa nito maibuka ang bibig para magsalita, binuksan na niya ang pinto ng dining. Naroroon ang lahat ng mga kuya niya at ang nasa kabisera ay ang ama niya. Wala ang kanyang ina dahil kasama ito ng mga bata. Bakit? Tanong niya nang makita ang pamumutla ni Jeff. Alam kong may mga kuya ka, pero akala ko 2 lang. Good luck. Ngumisi lang siya at saka tinapik si Jeff sa balikat bago akmang aalis pero pinigilan siya nito. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Hindi ba't sinabi ko na ang pamilya ko lang ang haharapin mo? Sige, maupo ka na ron. Turo niya sa bakanting upuan na nasa kabilang dulo. Kaharap ang kanyang ama. Iniwan niya ang lalaki sa dining room na puno ng mga halimaw. Kahit nagalit siya sa lalaki, hindi niya maiwasang kabahan, lalo na nang isinara na niya ang pinto sa dining. Inaasahan niya na makakatulog siya ng mapayapa habang nagdi-dinner ang mga lalaki sa baba, pero hindi siya mapakali. Naabutan siya na ina na palakad-lakad sa may swimming pool. Iniwan ko na muna kina Sani ang mga bata. Ba't hindi ka pa nagpapahinga? Hindi ko alam ma, kinakabahan ako. Napahawak siya sa dibdib nang mapagtanto na parang naiiyak siya. Kinakabahan ka dahil takot ka na may masamang mangyari sa kanya. Nagpapatunay yun anak na hindi pa talaga nauubos ang damdamin mo para sa kanya. After all, naging parte siya ng buhay mo. Hindi siya umimik. Hindi niya naikwento kahit kanino ang nangyari noon. Kung paano siya nagpauto at napahiya sa harap ng buong school. May nararamdaman ka pa ba para sa kanya anak? Bago pa siya makasagot sa tanong ng ina, ay nataranta siya nang makarinig ng malakas na tunog ng baril na nanggagaling sa loob. Mabilis na tumakbo siya papasok. Binuksan niya ang pinto ng dining at nag-aalalang lumapit kay Jeff na nakahawak ngayon sa balikat itong dumudugo. Kuya, ang first aid kit, bilis! Namumutlang utos niya sa mga kapatid. Ayos lang ako, Rich. Wala to. Nakangiting sabi ni Jeff pero hindi sapat yun para mawala ang kanyang pag-alala. Iniangat niya ang kanyang tingin at nakita ang ama na nakatayo at may hawak na baril. Magmula ngayon, rito na siya titira. Yun lang ang sinabi ng kanyang ama bago ito lumabas. Nagpapasalamat siya at sa balikat lang natamaan si Jeff. Nang titigan niya ang mukha nito ay parang piniga ang kanyang puso dahil sa mata nitong halos hindi mamulat ng maayos at sa ilong nito na dumudugo. Ang nurse nang bahala sa kanya, Rich. Sabi ng Kuya West niya
bago siya nito hinila palabas. Kinabukasan ay lumabas si Richelle mula sa kanyang kwarto nang walang tulog. Bumaba siya at nakita ang mga kapatid na nagtutumpukan sa dining na parang walang nangyari kagabi. Nagmamadali siya dahil kailangan niyang sunduin ng mga bata mula sa bahay ng kanyang tiyahin bago pumasok sa trabaho. Habang papunta sa garahe, natigilan siya nang makita si Jeff sa hardin na dinidiligan ng mga halaman. Nakasuot ito ng uniforme ng mga katulong. "Good morning!" Bati nito nang makita siya pero umiwas lang siya ng tingin bago dumiretso sa kanyang sasakyan. Pag-uwi niya ng hapon ay nakita naman niya si Jeff sa garahe na nililinisan ng sasakyan ng isa sa mga kapatid niya. "Siya yun sa museum!" Salubong ni Winter sa kanya. "Friends ba kayo, Mommy? Ba't nandito po siya?" Bago pa siya makasagot ay dumating doon ang Kuya West at Kuya Kin niya. Binalingan niyang muli ng tingin si Jeff at nakita itong nakatitig sa mga bata. Nakaawang ang mga labi nito at kita sa mga mata nito ang kasabikan na lapitan ng mga anak. Anong ginagawa niya rito? Nagtatakang tanong niya nang sumunod siya sa mga kuya niya papasok. Kailangan niya magtrabaho rito hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya. Yun ang kanyang parusa. Sagot ng Kuya West niya. Ano? Tama lang yun sa kanya. Dagdag ng Kuya Kin niya habang buhat-buhat nito ang isa sa mga triplets. Bawat araw ay pinapanood niya na magtrabaho si Jeff sa kanilang bahay. Naglilinis ito ng pool, ng bintana, ng mga sasakyan at ng buong hardin. Hindi rin ito lumalabas at nagpapahinga ito sa maliit na kubo. Kita niya ang kagustuhan nito na lumapit sa mga bata, pero nananatili itong nanonood mula sa malayo. Hanggang sa nakita niya ang bunso sa mga triplets na si Allison na nasa hardin. Katabi nito si Jeff at tila nagkakatuwaan. Lumambot ang puso niya habang pinapanood ang dalawa. Hindi niya maiwasang maisip at ma-imagine kung anong buhay nila ngayon kung hindi siya sinaktan ni Jeff. Mommy! Tawag ni Kim sa kanya habang nag-aalmusal sila ng buong pamilya isang umaga. Bakit? Malambing niyang tanong sa anak. Yung lalaki sa garden? Siya po yung sa museum, hindi po ba? Oo, siya yun anak. Siya po ang daddy namin? Nanigas si Richelle sa kinauupuan. Ang mga kapatid niya naman ay nasa mid sa tanong ni Kim. Tumikim siya sa mga kapatid para humingi ng tulong pero nagsiiwas lang ng tingin ang mga buwisit. Huminga siya ng malalim bago tumango. May karapatan ang mga anak niya na malaman ang totoo. Oo, siya ang daddy niyo. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni na Winter at Allison, pero si Kim nananatiling seryosong ekspresyon. Pagkatapos ng almusal ay kumaripas ng takbo ang mga bata palabas. Pinanood niya ang mga ito na lapitan si Jeff na abala ngayon sa pagtitrim ng mga damo sa lawn. Ang mga kapatid naman niya ay akmang kukunin ang mga bata para ilayo kay Jeff, pero pinigilan ang mga ito ng kanilang ama. Hayaan niyo magdesisyon si Rich. Walang sino man ang umistorbo sa mga bata na masayang nakikipaglaro sa ama sa hardin. Siya ay nasa loob lang ng bahay at pinapanood ang mga ito mula sa bintana. Ang 7 niyang kapatid ay tumayong bilang ama ng kaniyang mga anak, kaya kailanman ay hindi niya naisip na kailangan pa ng mga bata si Jeff. Ngunit habang pinapanood ang mga ito ngayon, ay napagtanto niya na iba pa rin pala ang totoong tatay ang kasama ng mga ito. Pumasok na kayo at gumagabi na. May klase pa kayo bukas. Aniya sa mga anak. Agad namang nagpaalam ang mga bata kay Jeff bago pumasok sa loob. Naiwan silang dalawa ron. Kumusta ka? Tanong niya rito. Masaya, sobra. Malapad ang ngiti nito at bahagyang naluluha. Ang mga anak mo, ang kukulit nila at ang tatalino. They are amazing. Anak natin, Jeff. Mga anak natin. Nagiging emosyonal na rin siya at hindi niya maiwasang maluha. Nagsisisi ako, Rich. Sa lahat-lahat. Nabasag ang boses nito at napayuko. Kung sana, mas maaga ko silang nakilala. Kung sana hindi kita sinaktan. Kung sana hindi ako gago. Kaya kong magtrabaho rito buong buhay. Kung yun lang ang paraan para makasama kita at ang mga bata.
Napalunok si Richelle at nagpunas ng mga luha nang banggitin din siya ng lalaki. Sa mga sumunod na araw ay hinahayaan lang ng pamilya niya ang triplets na makasama si Jeff. "Mommy, bigay sa ni Daddy!" Anang triplets sabay bigay sa kanya ng bulaklak. Hinanap ng mga mata niya si Jeff at nakita itong nahihiyang nakangiti na tila natotorpe. "Ligo tayo, Mommy!" Pamimilit ni Winter kung kaya't wala siyang nagawa kundi magsuot ng rash guard para sabayan ang mga bata sa paliligo sa swimming pool. Hindi niya inaasahan na naroon din si Jeff at naliligo na kasama sina Kim at Allison. Gusto man niyang umatras ay huli na. Naligo sila at natawa na lang siya dahil pansin niya ang planong ginagawa ng mga bata, lalo na nang tuksohin sila ng mga ito. Mula sa bukana ng hardin, napansin niya ang kanyang ama na naninigarilyo at seryoso silang tinatanaw dahilan para mapawi ang kanyang ngiti. Makalipas ang ilang buwan, hindi inaasahan ni Richelle na susunduin siya ng kanyang ama sa trabaho. Ano bang nangyari? Kinakabahan siya at yun ang unang pagkakataon na sinundo siya nito. Hindi sumagot ang kanyang ama dahilan para lalo siyang magtaka. Hindi rin sila sa bahay dumiretso. Huminto sila sa St. John Lateran, ang pinakamalaking katedral sa buong Rome. Bago pa siya makapagsalita ay bumukas ang pinto ng simbahan at may naglagay ng veil sa kanyang ulo at inabutan siya ng bouquet ng mga bulaklak. Sa pinakadulo ay nakita niya si Jeff na nakasuot ng tuxedo at halos hindi siya makahinga dahil sa kagwapuhan nito, lalo na nang mangiyak-ngiyak itong ngumiti sa kanya. "Huwag mong hayaan na takpan ng galit ang puso mo, anak. Alam ko mahal mo siya. Alam mo rin ba yon?" Napapuna siya ng mga luha sa tanong ng ama at tumango siya. "Kung ganon, ihahatid kita sa kanya dahil sigurado ako na maliban sa bahay natin, sa tabi kanya nararapat. Kayo na mga bata." Nagsimula na siyang maglakad papalapit sa altar at napaluha siya nang maingat na kinuha ni Jeff ang mga kamay niya. "Ito na ang huling pagkakataon mo, Jeff." "Opo, at hindi ko sasayangin pa." Nagpakasal sila, at gaya nga ng ipinangako nito sa ama niya, ay hindi nito sinayang ang pagkakataong ibinigay rito. Bawat araw ay pinupuno sila ni Jeff ng pag-aalaga at pagmamahal, at wala nang mahihiling pa si Richelle. Wala naman sigurong masama sa pagbibigay ng second chance, lalo na kung mabubuo ang pamilya nila. At naniniwala siya na deserve ni Jeff ang second chance na ibinigay niya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.